Virgo, hi! Welcome to Mystic Queen PH. Titignan natin ang energies for you ngayong second half ng 2025. So from July to December 2025. So if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video, at comment na rin kayo kung kayo naka-resonate. Okay, let's see Virgo. What's the energy? July to December 2025. Second half ng 2025 for Virgo. Collaboration o Aquarius energy. So you might meet new friends, new connections, work with other people. Maaring you will be magiging parte ka ng isang grupo or ng isang organization na tutulong sa'yo to help you out pagdating sa mga goals mo. This can be goals sa career, sa relationship, sa magso-socialize ka. Oo. Mas magiging friendly or you will gain more friends, new connections. Let's see what else. Uy, Virgo energy, digest. And at the same time, magiging maingat ka rin sa mga taong pipiliin mo na magiging part ng circle mo, magiging part ng buhay mo. And you will also focus on your health, no, sa iyong kalusugan. You have energy ng Neptune. So I think, no, itong second half ng 2025, mas magpaplano ka for your future and also yung iyong mga pangarap, no? Mas i-visualize mo siya. Mas magma-manifest ka. And yung manifestation na yon, hindi lang siya basta ina-affirm lang, no? Nagkakaroon ka lang ng affirmation, but also you are thinking of the things na dapat mong gawin, methodical na dapat mong gawin para ma-achieve mo yung goal na yon. And I think someone is going to help you or meron kang nagiging mentor or someone na nagbibigay sa'yo ng advice or may mga pina-follow ka ng mga tao na meron kang natututunan sa kanila para ma-improve mo yung craft mo, ma-improve mo yung career mo, business mo, ano man tong pinupurso mo sa buhay. Let's see, Virgo. The King of Wands. So, this is motivation. Mas magiging motivated ka ngayong second half ng 2025. Hindi mo hayaan na ikaw ay pigilan ng ibang tao. Meron kang vision eh. Meron kang nakikita na ito yung gusto kong ma-achieve ngayong second half ng December. So, yung vision mo na yun yung magiging parang magbibigay sa'yo ng determination para i-pursue mo. Mag-motivate sa'yo. Oo. You have the Hanged Man. The Hanged Man energy is about waiting. Meron kang mga hinihintay or hihintayin na mga actions mo. Bago mo siya gawin, pag-iisipan mo munang maigi. Kaya lang, take note, no, na minsan kasi pag masyado nating ino-overanalyze ang isang sitwasyon, isang bagay, hindi tayo nakakapag-take ng action right away. I mean, okay naman yon, maganda kung ikaw ay pinag-iisipan mo talaga. Kaya lang minsan pag ino-overthink na natin, na hindi pa naman problema, iniisip na agad natin. So, maaring madedelay yung mga plano mo, yung mga gusto mong ma-achieve kasi nga ino-overthink mo yung isang bagay. So, there's an awakening for you. Ito yung realization mo about yung mga habits mo or yung mindset mo na alam mong kailangan mo nang baguhin para mas maging focus ka dun sa gusto mo. Kasi, like for example, ikaw yung tipong laging nag-overthink o iisipin mo, nakakabuti ba yun, nakakatulong ba yun para ma-manifest mo yung bagay na gusto mo. Hindi naman, 'di ba? So, maaring yan yung i-let go mo.
And whatever is working for you, ito-double down mo yun. Kumbaga, yun yung mas bibigyan mo ng focus and attention. Okay? So, it's like you are reinventing yourself. Like a new version of you. You have the Magician. This is also your energy. Very powerful. Marami kang skills, marami kang kakayanan na pwede mo pang i-develop, pwede mo pang i-improve sa sarili mo. Na yun yung bibigyan mo ng focus, bibigyan mo ng attention. Yung iba, pwedeng mag-aaral kayo, meron pa kayong mga bagong idadagdag na kaalaman para mas ma-improve nyo yung sarili ninyo, yung career path nyo, business nyo, or even your relationships. You have the Nine of Cups, so I'm seeing this as fulfillment. So, merong fulfillment ngayong July to December 2025 sa mga bagay na minamanifest mo. So, kung ano man tong minamanifest mo, basta ipagpatuloy mo lang yung actions na ginagawa mo towards your goals, your dreams, meron dyan matutupad. Okay? And you will be very happy about the results. Dahil, ano yan accomplishment yan para sa'yo. Oo. Let's see sa money, career, finances. Ooh, we have the High Priestess energy, which is wisdom, learnings. So, medyo maaring maging challenging for you yung may kinalaman sa career, sa finances mo. Lalo na kung yun nga, ina-overthink mo. The Nine of Swords is about overthinking things. Nagkakaroon ka ng worries, nagkakaroon ka ng anxiety na ano bang dapat kong gawin, ano bang dapat kong baguhin. So, the High Priestess is telling you that go within, no? Mas kilalanin mo yung sarili mo, and this is about your instinct, your intuition. Ano ba yung sinasabi ng instinct mo na dapat mong gawin sa trabaho, sa career mo, sa business mo, sa finances mo. So, yun yung i-follow mo. Kasi, minsan naguguluhan ka dahil may mga influences din sa'yo, no? May nakaka-impluwensya rin sa'yo na ibang tao. Siyempre, nagbibigay sila ng advice or may nalalaman ka na mga ideas nila na minsan parang iniisip mo, oo nga, no, baka ito yung dapat kong gawin. But you have to listen to your gut, no? Makinig ka sa instinct mo. Ano ba sinasabi ng instinct mo? Because that is your higher self telling you what to do. Okay? So, sa love life, you have the Moon and the Ten of Cups. So, if you're in a relationship right now, yung inyong family, kung may mga, lalo na kung may mga anak na kayo, is going to be in a good condition, no? Magiging maayos ang kondisyon, kalagayan ng family ninyo ngayong second half ng 2025. Some of you, maaring meron kayong mga gagawing actions para, lalo na kung ikaw yung nagtatrabaho rin, no? Para makapag-focus sa family, pag-aalaga ng mga anak. Some of you will make some sacrifices. For example, titigil yung isa sa trabaho para makapag-focus kayo sa anak ninyo, sa family ninyo. Or meron kayong mga changes na gagawin sa dynamics ng inyong career para habang nagtatrabaho kayo, naalagaan nyo rin yung inyong mga anak or yung inyong family. Let's see what else. Be careful, do not take risks. Ayan. So, syempre kapag pagdating sa decision making, ano rin, well-calculated risk lang ang iti-take mo. Hindi yung masyado ng parang suntok sa buwan, no? Oo, kasi minsan, andun yung vision natin, but is it practical at this time? So, marami ka rin i-consider talaga. Good advice from a wise person. See, merong nagbibigay or magbibigay ng advice sa'yo. This can be someone na you look up to, no? Yung mentor mo, coach mo, someone na nakaka-resonate ka sa energy niya. Great happiness. Oh my God. Parang kino-confirm lang niya yung lumabas sa tarot cards, no? Great happiness is about your family. So that's what I'm seeing. Yung relationship mo, yung family mo, you will experience great happiness with them. Maaring nga dahil sa mga wish na matutupad ninyo, lalo na for your family. Waiting for news, package, or letter. So, ito rin yung sinasabi ko sa inyo kanina na paghihintay or pagiging patient din, no, na minsan, kailangan nating maghintay ng konti para hindi naman tayo
Yung parang gusto nating madaliin yung mga bagay-bagay. Oo. So, kumbaga, patience is a virtue. Great things come to those who wait. Okay? And then, unplug, relax for a spell. So, itong pag-unplug, ito yung tipong pagbibigay ng oras at panahon sa sarili mo, going out with your family or with your friends, na hindi yung the usual na puro trabaho-trabaho na ginagawa mo. Kasi this is your way para makapag-relax and para makapag-recharge. Okay? So, that is your reading, Virgo. Thank you so much. See you again.